10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Warlord. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Dusk. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Enigma. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Silencer. So, we're back mga sir, and this is Star Ladder Season 6, ang ating minor. And maglalaban ngayon, Lotak versus Yoshimoto Detonator. Magandang team ang maglalaban ngayon, Lai. Oo naman. And alam natin na full Filipino team tong Detonator, while Lotak naman andyan si Raven and Skemberloo. Yes, so Raven Skem versus Raging Potato and Sam H. Ang former teammate Sam H plus Raven dati nung TNC, ngayon maglalaban na nga sila. Ito nga Detonator, tinalo nila yung Tigers na tinalo din naman na Lotak. Pero yun na lang, yung Tigers kasi nandun si Dandy, si Moon Meander, di ba? Si 1437 na dati din nilang kampe nung TNC, pero tinalo ng Yoshimoto Detonator para nga mag-advance
dito sa lower bracket. Yes, Kyle. And I think Detonator is really stepping up their game, diba? Kasi tingnan mo kahit Star Ladder pa lang, ang ganda na agad ng performance nila and natuwan nila yung Tigers na. Tama. And ito naman Lotak, mga sir. So, tinalo sila ng Boom ID na sobrang lakas ngayong season na to, ngayong season na DPC. And Boom ID nga, waiting na sila sa Grand Finals ng ating Star Ladder Season 10 6. seconds remaining. So, whoever wins this match, so kalabanan ng Boom ID, Oo, if ever na Lotak yung mananalo dito, rematch. it's a rematch. Boom ID versus Lotak. Pero if Detonator naman yung mananalo, so Pinoy versus Indonesians, no? So magandang matchup. Kahit sino yung manalo dito, actually deserving nila yung spot sa Grand Finals. Pero ito na nga yung picks natin: Troll Warlord, Tuskar, and Silencer. Okay, parang medyo nakikita ko na rin yung Silencer. And Enigma as well. So yung Enigma, ginagamit na talaga ng Detonator. Tama. And Yoshimoto Detonator nga, yung Elder Titan, Enigma at Dragon Knight. Kumuha nga ng Silencer yung Lotak because of Enigma, no? Oo naman. And Underlord naman yung pick dito ni Ohio. So, Troll, Tuskar, Silencer, Underlord, no? So, Tuskar ni Riven ba to? Or Tuskar ni Skem? Kasi kahapon, position 4 si Riven, di ba? Oo. And si Skem naman yung 10 position seconds 1. remaining. Titingnan natin. Tingin ko pwede. Malaking chance na si Riven ulit mag-boss war. So, makikita natin yung Tuskar ni Riven. And on the side naman ng Detonator, 4th pick yung hinihintay natin. It will be pwedeng support na position 5. More or less, no? Si position 5, no? And I think maganda rin talaga yung Enigma. Since 3 melee heroes agad yung Lotak. Pero Rider yung pinik nila dito. So, it means Enigma magpo position 4. And Yoshimoto Detonator, may plano sila dito, Lai. Tingin ko lang. Oo nga. Medyo maganda yung nila dito, yung draft nila, 10 complex. seconds remaining. And alam mo yun, unusual. Tama. 5 seconds remaining. Anong game na po? It's game number 1 pa lang, mga sir. So, marami pa tayo aabangan. May Grand Finals pa tayo mamaya. At sino yung magkakas nun. Kilala nyo ng lahat. Siyempre kami pa. Hindi, joke lang. Siyempre si Kuya Nick, mga sir. Kuya Nick and Alec. Kaya abangan nyo yung ating Grand Finals mamaya. Mag-shoutout ka muna dyan. Sige. Ayan, so shoutout sa inyong lahat dyan. Si Andoy, hello sa'yo. And si Nico Ray Bison, yan, nanonood yan kanina sa akin sa stream ko. And Dagski, hello. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. And si My Only Alec. Ayan, hello. Ito si Alan Bustamante Stole. Na nakita ko kagabi. I mean, kanina umaga sa stream ni Alec. Nagpapapansay. Yun. 5 seconds Pansay. remaining. Pero worth it naman yung ginawa niya doon kasi nakapagpa-fansign siya. Yun. So, shoutout sa'yo, Alan Bustamante Stole. Sambagaboom naman dyan, Boss Kyle. Mamaya. And Ikori, mamaya. Pag may pasabog. Huwag kayong mag-alala. And si Ken Russell watching here from Balayan, Batangas. Pabati naman, mga sir. Ken Russell, shoutout sa'yo. Yes, and si Watanabe. Ayan, hello. Life Stealer. So ito nga yung balak ng Yoshimoto Detonator, Bat Rider, and Life Stealer combo, no? Pwede rin siyang pumasok dito sa Enigma. Enigma na naka-black hole din na Infest Bomb, Oo. no? Pero pwede rin sa Batrider, no? Oo, pwede rin sa Dami Bat ang pwede Rider. sakyan. Tsaka itong Dragon Knight, if ever na magda-dagger to. Pwede. At sa Lotak naman, kita mo 5 naman yan. seconds remaining. Troll Warlord, mga sir. Troll Warlord, nasa meta na. Yes. Nasa meta na Pasok po, na pasok. Troll. Yes po. And ang
maganda dito sa Detonator is in the late game, meron silang halos 3 heroes na medyo tanky. So, if ever Life Stealer, medyo maganda yung farm niya. Diba? So, kumuha nga sila dito ng carry, itong Yoshimoto Detonator, para makasabay dito sa troll. Yes. No? So, tingnan natin yung next pick ng Lotak. Pick ni Shuwan. Yun na lang yung kulang. Sino kaya nga imimid niya dito? Pwedeng, tingin mo, Rubik? Ay, naban pala yung Rubik dito sa Detonator. Oo nga, pwede. Oo. Kasi may Black Oo, Hole, may Black Hole, may Splitter. Lasso. Ang daming pwede kunin. Ang Tama. ganda. Stream na rin si Kylo nga. Ayaw mo pa mag-stream. Kita mo ba yung rank ko yung rank ko? Archon? Hindi, di sa akin yun, kay Joma yun. Ay, sa'yo ba yun? Yung Cry? Kay Joma. Grabe ka naman mag-urso doon. Archon. Lupit mo. Pero yun na nga, yung pick ni Shuwan dito, Monkey King, na right clicker. So ito nga yung hanap nila dito. Yung ayaw na kasi nilang mag-damage na type na mid laner eh. Kasi, I mean, na magic type na mid laner siguro because of the life stealer, no? Oo naman. So I think maganda rin yung pick na yan, Monkey King. Arcana. Actually, meron sa page ni Kuya Nick. Visit nyo lang. And meron doon ng streamers giveaway. So, follow nyo lang yung mechanics para makasali kayo doon. Tama. 10 seconds So remaining. again, this is Star Ladder Season 6, ang ating minor. And ngayon, yung waiting sa Grand Finals natin, Boom ID. Tinalo nila yung Lotak. Then, Yoshimoto Detonator naman, nilaglag nila yung Tigers. Kaya ngayon, nandito silang dalawa sa lower bracket. Finals. Kung sino yung mananalo dito, makakalaban ng Boom ID mamaya. And you know, sino yung magkakas nun? Sino pa ba? Yeah. Si Kuya Nick. Si Kuya Nick and Alec. Kuya Nick yan, Lai. Nako, Okay. walang uuwi. Di ka makakauwi. G. Si Tinta, ayan, shoutout sa'yo, Tinta. Hindi po ba kasali TNC? Hindi po sila nakasali dito sa ating regional qualifiers. Alam mo ba, Lai, kung bakit? Bakit? Tinalo sila ng Admiral nung sa Oo nga open pala. qualifiers. So, TNC nga, di po sila nakasali nung major, di rin sila nakasali nung minor, then nawala pa si Ninja Boogie, nabawasan pa sila lalo ng DPC points. So, Tama. very unfortunate para sa kanila. Pero syempre, Phoenix yan eh. Babawi yan, di ba? Alam naman natin yung Phoenix, di ba? Nag-rise. Oo, nagra-rise. So, tingnan natin kung paano ba makakabawi yung TNC this DPC season. Kasi sobrang, siguro kung ako yung manager ng TNC, talagang madedepress ako kung ganun yung nangyari. Kasi lahat ng teams natin gustong makapasok ng TI. Then, syempre, ganun pa yung nangyari. Hindi sila nakapasok this major, di rin sila nakapasok this minor. But this time naman, itong dalawang team na to, meron silang pag-asa na makakuha ng kahit kakuting lang naman na DPC points, di ba? Oo naman. And malaki rin kasi talaga yung expectation sa TNC. Diba? Since TI6 and yung recent na tournaments na sinasalihan nila, magaganda naman yung performance nila. Ngayon lang talaga medyo 30 makukulangan. seconds to go. Tama. So, best of 3 po. Triple Stripes. Ayan, shoutout sa'yo, Triple Stripes. Archon Gaming. Shoutout din sa'yo, Archon Gaming. So, pakilala na natin both teams natin dito from the side of Lota region side. Yamate sa kanyang Silencer. Ohio yung Underlord. Raven yung Tusk. Skem naman yung Troll Warlord. And si Shuwan, the Monkey King dito. Yes, and dito naman sa Detonator, Fly Solo sa Elder Titan, then Horse sa Dragon Knight, si Bimbo sa Lifestealer, RR sa Enigma na Phosphor, and sa Mage naman sa Batrider. Tama. Anong meaning ng DPC points? Dota Pro Circuit. Okay? So, yan yung basihan kung makakapasok ka ba sa the International
Yun the next day international. Iniba na po yung major, yung may mga direct invites. Ngayon, kailangan mo talagang paghirapan kung gusto mong makapasok sa the international. So, lahat naman ng teams, lahat naman ng pro teams natin, di ba? Pangarap nila makapasok sa TI. Yes, tama yan. Yun yung pinaka-goal ng lahat ng teams natin. And leading nga sa ating DPC points, kung hindi nyo na may tatanong, Team Secret and Virtus Pro. Pareha sila ng DPC ngayon. Top 2 sila Ayan. dyan. 7950, sobrang taas. Tama. That's sumusunod yung Evil Geniuses and yung PSG LGD. Then TNC mga sir, top 9 na sila. Nabawasan pa sila ng may nabawas sa DPC points sila mga sir. So yung alam ko top 8 yung makakapasok eh. Then yung the rest magdadaan sa ating qualifiers. So ayan, alam niya na guys. So good morning din Tinta. Ayan si si Rusty. Oo, si Rusty. Si Rusty. So back to the ball game na nga tayo. Sam H and Raging Potato versus Skem and Raven. So baba nga dito si Fly Solo and Raging Potato yung magkasama. While top lane naman, tri-lane. Oo nga. Ita tri-lane nila dito si Skem. Top 8 top. Good afternoon, Shian. And sa mga nanonood dyan, sa mga kakapasok lang, dito sa stream. Okay. So ayan na nga, Yamate. So magpupull lang siya ng creep wave dito. Pero kita mo yung pick dito ng detonator. Si Enigma, nagfa-farm lang siya sa sa jungle. Oo, kahit phosphor. Oo. Then ito naman si Sam H. Uy, nabibigyan siya dito mga sir. Oh. So sino yung nagsabi? Oh, top 12 nga. Ayun. So at least alam nila, diba? So magandang correction yan. Tama. Tapos, ba't nagsusorry ka mga sir? So let's see. RR nga. So si RR yung Enigma dito. Magpa-farm siya doon sa neutral top. Shuan naman, nag-pop yung boundless strike. Saan ba pupunta si RR? Magpa-farm lang siya dito na magpa-farm. So, uncontested yung farm dito ng Enigma. Oo naman. So, kahit alam nila yung positioning ng Enigma so hindi na nila buburautin. While top lane naman, Sam H. Binibigyan siya dito ng casual harassment ni Raven. Former teammate sa TNC. Napakagandang laban. And Ohio naman, makakahinga siya dito ng malalim dun sa baba because of Fly Solo and Raging Potato. Wala namang masyadong kill potential dito kay Underlord sa baba. Yes, and the Lifestealer nga, nakikita natin na Lifestealer laging maganda yung farming niya. Sino man yung gumagamit, di ba? Tama. Kasi mahirap talagang patayin diba? While mid lane, Ben-Hur against Shuan. Maganda yung lasitan ng dalawa. Hindi naman nagkakalayo, but Shuan, ang dami niyang denies 11 denies against this Dragon Knight ni Shuan. I mean, ni Ben-Hur. Yamate, let's see. Tatry niya pa rin narasin dito si Sam H. But baba, Raven, the Eidolons. Naku, na ano pa? Ice Shard block by Raven. Makakatakas ba siya dito? Fly Solo, inaabol pa rin siya. Pero makakatakas na nga si Raven dyan. And sure naman, tingnan natin kung ano next move niya dito. Raven will transition dyan sa top lane. Hindi siya magpapakamatay. Marami siyang tangos. He can gank dito sa mid lane. Pwede rin sa bottom lane. So RR naman, nagpa-farm lang talaga. Mag-mimidas ba to? Or you will go for Recta Dominator yata, no? Like? Oo, pwede. And maganda kasi kay Raven is meron agad siyang boots para makapag-libot-libot dito sa map. Oo nga, no? Pwede siyang mag-gank early, no? And super effective ng boots
level 1 boots sa post 4. And ayan na nga yung magagawa niya mga sir. Tag team na iba to na ni Raven. Shuan, pinapalo siya dito. Boundless strike will connect. Benhur. Nako, isa na lang. Papaluin pa siya. One more right click by Shuan. That's your first blood. Detonator pa nga ang malulugi. So, Lota, magandang rotation by Raven. Hindi siya nag-back no? Nung medyo low light na siya, alam niya na makakapag-gank pa siya So, good decision making by Raven sa kanyang task. So, kanina, pinag-uusapan natin yung speaking of boots, diba? So, talagang nag-benefit dito si Shuan sa mid. Kita mo naman yun. Pero Owayo, makakatakas nga. Wala silang disable. Medyo na-late dun yung enigma ni RR. Pero top lane naman, Raven. Aggression pero siya yung return kill dyan. So it's a 1-for-1 natin dito sa ating top lane. Sam H and Raven. Yung dalawang mag-teammate dati sa TNC. Mamamatay dun sa top. Pero Shuan with the haste rune. Nandito na siya mga sir. Hanap niya si Fly Solo. Pero Sam H din nandyan. Yung yun lang, nabatay na pa si Fly Solo. And also RR. Shuan once more. Raging Potato magtitipi na dito. So napakagandang rotation by Shuan with that Monkey King. Nakadalawa siya doon mga sir. Itong Monkey King ni Shuan, comfort pick niya rin kasi yan eh, di ba? Yes, and so far maganda naman yung ginagawa dito ni Oo, and Life Stealer, midas na pala no? Bilis. Oh, bilis 6 nga. minutes. Bimbo mga sir. Midas, 6 minutes into the game, but ito na naman si Raven dito sa mid lane. Benhur, Ice Shard will connect. Tag team pa nga na-pop na. Slowing down Benhur, pero nandyan na nga si RR with the Eidolons. Kailangan na mag-back. Boundless strike will hit into 2. Magbaback muna dito si Shuan. So, pero top lane naman, Raging Potato nga mga sir. Midas. Early Midas para sa kanya. And yung item pa lang dito ni Skim. Nako, pa-Battle Fury pa lang. Pero matagal pa. And here comes Detonator dito sa mid lane. At gusto na nilang pumush dito. Maaga nga sila makapag-push because of the Eidolons and Dragon Force. Pero yun lang yung delikado sa kanila. Benhur, mapamatay na dito sa mid lane. Yamatay, kailangan mag-ingat. Boundless strike will connect. RR! No, mamamatay din si RR and si Yamatay makakatakas pa. Yung positioning ni Benhur medyo masyadong naka-front. Oo. And hindi niya napansin na nandito pa sila Raven. Nakaabang lang dito sa mid lane. And alam naman natin, Dragon Knight, kapag nakapag-farm yan, kayang-kayang i-contest yung MK. Tama. And 6-1 na nga tayo. 8 minutes into the game. Raging Potato nga, early Midas. Pero yung team niya dito, mid lane and bottom lane, nahihirapan. And ako, gugupan nila dito. Rotation coming from Shuan and Raven. Fly Solo. Wala pa sa stop. Pero ayan na. Boundless strike will secure the kill. Dominating dito ay Shuan. Pa-defusal blade na. And the Raging Potato nga. Siya lang yung may farm dito with the Midas. Pero may impeta dyan. Yun lang, the TP out. Wala na silang pang-cancel dito. Makakatakas si Raging Potato. Yes, so Troll Warlord ni Skem, nag-try sila na mabash yan si Bimbo, pero hindi talaga kaya. And I think napakaganda na ng start ng low top dito. With that MK ni Shuan. Boom! 24 hours. Naaba ng kuya mo, pero ito na nga, Raging Potato. Ito na may maganda dito sa side ng Detonator. Itong si Raging Potato nakapag-farm with the early Midas, no? Yes naman. And let's see. Ito nga low-tank natin, maganda nga yung start, pero less than 1k gold pala yung lamang nila dyan. While Shuan, Samage, nandyan na nga yung Firefly. Lasso ay nahanap yung range, pero nakapag 3 dance pa si Shuan doon. Benhur, napop yung Dragon Form. Oo, pero good thing naman nila, nandyan yung tier 1 middle tower, they can take down. And Ohio trying to defend dito with the Firestorm. Pero nandyan yung The Risk.
ng Detonator. 4 heroes nandyan. Tier 1 middle tower. Nakabasag na nga dito ng Detonator. Kailangan muna nilang mag-back off. May regeneration pang mapupulot si Ben-Hur. Radiant's bottom tower. Napakaswerte. Yes, and I think yung item choice ng Enigma is maganda and mag-benefit talaga sila. And Enigma ni RR, kailangan niya ng fast dagger para makapag-initiate na ng Black Hole. Ganda. Tama. And ayun na nga. Pero mag-Arcane Boots muna si Enigma, no? Kailangan niya muna naman. But Shuan dito, Raven, nandito na din. Hinangat niya si Shuan. Mapapatay si Fly Solo pero easy TP out lang by Raging Potato. Ganun na naman yung gagawin. And back to farming na naman. Ito si Bimbo. Pero grabe yung start ng ng MK dito, napakaganda. Na-dominate niya na yung lane against Ben-Hur sa kanyang DK and maganda pa yung kills niya. Tama. Bakit daw position 4 na si Riven? Dahil po, hindi rin namin alam bakit ganyan yung decision ng Lota. Pero I think mas maganda kasi yung position 4 na, yung carry ka tapos magta-transition ka sa support. Kasi alam mo yung mga kailangan ng carry talaga. And si Skem, alam naman natin nag-carry na yan dati pa nung sa complexity, diba? So siguro, nag-work naman yung decision nila. So, tingnan natin. And the Detonator, nasa top lane sila dito. Yung Dragon Form, pinak na. Pero ayan na yung smoke gang ng Lota. Shuan and Raven again. Yung dalawang mag-tandem dito. Di alam ng Detonator yung rotation nilang yan na ispatan si Ben-Hur. Pero naka-Dragon Form, ayan na nga Snowball. P-Dance will connect. Plus the tag team war response. Pero na-stand dito si Shuan. Ben-Hur trying to survive. Ayan pa nga yung Boundless try. Ibiyakto mo na, Shuan. Naku, Pit of Malice, di pa nag-connect. Ben-Hur makakataas pa yata. Stop! The Global Silence by Yamate. Makakataas mga yung side ng Lotak doon. Grabe, medyo na-cancel yung, na-delay yung gank na pick-off na dapat dito ng Lotak. Pero medyo tanky talaga yung Dragon Knight. Kaya medyo nahirapan sila doon. Na-earn na lahat. Binato mo na lahat. Nabuhay pa si Ben-Hur. And yung Global Silence ni Yamate doon. Kung hindi nakapagbato ng Global Silence yun, siguro medyo makakakuha ng kill dito yung Detonator. Nabito pa nga yung Global Silence. Alam ng Detonator na wala na silang pang doon. Cancel mamaya. Tingnan mo sabi ni ATSI. Radiant Aalis are scanning. Actually wala na po si Ninja Boogie sa TNC. Matagal na pong wala. Since open qualifiers ng ating Star Ladder Season 6, wala na po si Ninja Boogie nun sa TNC. Lumalaro sa TNC nun si AU. Ay, si AU. Si AU, yung pumalit kay Ninja Boogie. So, shoutout sa inyo lahat. By bottom lane, Skim. Lalaso na nga dito. Ayun yung Black Hole. Ang ganda, Master! Dalawang Black Hole dito. Riven, medyo delikado pa nga. Nakapag-snowball na dyan. Shuan trying to fight back with the Wukong's command. Pero sa likod, Samage, kinukuha dito ni Riven. Mapapatay nga si Riven dito. Plus Fly Solo. 1-4-2. Yung over-out ni Wayo, hindi enough mga sir. Mapapatay ba siya dito? Detonator na it's a full team wipe. Pag nangyari to, Yamate na lang yung kulang. Yun na nga, full team wipe by Detonator. RR with that Black Hole. Grabe, no, kahit 2-man Black Hole lang, yun yung pinaka-start ng winning factor nila dito sa bottom lane. Radiant's bottom tower. Detonator, nakakuha pa sila ng towers dito sa baba. And Skim, kailangan mag-step up dito. Kung hindi, ito turn over na to ng Detonator. Radiant's And bottom ang bilis ng turnaround na yon and yung 3K na golded napunta na sa Detonator ngayon. Oo, tama. 10 and 6 tayo mga sir. 3K golded advantage and RR. With that Black Hole, wala pa siyang dagger Oo, wala pang dagger yun. Wala pang dagger si RR dun. No, bawing-bawi nga mga sir. And the Skim, kailangan mag-ingat pero RR naman.
Yun na nga, nagalit na si Shuan dito. So, he will get that kill dito kay RR. Wala, naghahanap na naman. Pero 15-minute bounty runes. Magiging ilan yung exchange natin? Ayun, 2 for 2. Then, yung next tournament natin, Lai. Ayan, so MDL Macau, guys. February 20 to 24. So, ayan yung mga participating teams natin. Virtus Pro, VG Gaming, eHome, Evil Geniuses, Liquid, Royal Never Give Up, Invictus Gaming, and syempre, PSG LGD. So, showtime yan. Showtime. Abangan niya dito. Okay. You know. Pero itong Bimbo, yung delegado dito mga sir. Maidas going for Radiance. And nahuli na naman si Skem! Lasso will connect. And lalaban si Skem dito with the ultimate. Pero kailangan niya na tumakas dyan. Konti na lang yung buhay niya mga sir. Hindi siya makapag-free hit. Mapapatay pa siya ni Raging Potato dito. He got no buyback. And the detonator. Pwede na silang mag-push dito sa top lane natin. Yes, and since 14 minutes nga ang odds nandito na sa detonator and getting that another pick off. Nakuha pa nga si Skem. So, napakasulit nung Earth Splitter na yun. Radiant's top tower has fallen. Yun talaga yung bagaboom talaga mga sir. And 16 minutes na tayo sa ating game. And the Lotak, medyo nahihirapan na sila dito. Ang ganda nung start nila nung una eh. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Kaso nga lang nung nagsama-sama na tong detonator, hindi na nila mapigilan yung aggressiveness nitong detonator and also the pressure coming from the heroes of detonator dito. Sobrang ganda nung execution nila lagi. Yes, Kyle. And knowing na si Ben Hur, medyo nahirapan siya sa mid. Dahil nga sa gank si Raven, nakakabawi siya sa party. Pero Shuan, mukhang naman, na-pop na, pero yung patulog dito. Shuan medyo delikado, Raging Potato again. Killing spree on is the life stealer, pero siya yung pinapatay dito, Skem. The Pit of Malice again, another black hole, but the global silence coming from Yamate. Canceling that black hole, and ngayon si Yamate pa nga yata delikado, Belur linking in. Di pa namatay yung silencer. Bigyan, inahabol pa dito. Nako, na-lockdown pa si Fly Solo. He will fall. So it will be a 1 for 2 in favor of a Lotak. Grabe naman. Actually, maganda yung yung black hole sana. Pero nasa backlines yung yung silencer. And makakapag-global silence nga. So ayun, medyo na-cancel. But still, lamang pa rin naman yung detonator doon. And Bimbo nga, ang bilis ng Radiance niya. 17 minutes. Grabe. With the help of a hand of Midas. Grabe. Diba? Kita nyo naman yan. Raging Potato. And he will go straight for the Manta style. Napagad ng pick-off para dito kay Raging Potato. 13 and 8 na nga tayo. 3 million lamang ng detonator. And ako si Yamate, nahabol dito. Haze rune by Raging Potato. Open wounds. Yamate, magwa-wards na lang siya dito. And mapapatay pa nga siya. Raging Potato with that aggressive kill. Yes, so si Bimbo hindi na kailangan mag-rage no? Kasi kayang-kaya niyang patayin and walang escaping skill yung silencer. And I think Lotak lock sila dito ng lockdown talaga. Yung lockdown ng spark. While detonator naman, ang dami na lang symphony of skills. Pwede silang mag-flash 5v5 with no problem. And Roshan na nga yung next nilang kukunin. And loot that bet guys, kindly check. So sa mga hindi pa nakaka-visit dyan, so ayan, loot that bet. Gamitin nyo na yung code na Lupon sa mga hindi pa nakaka-visit. Ano na mga sir? Pero ayan, nako, Paulus na mag-connect. Lasso pa nga, hinila na dito si Ohio. Mapapatay pa nga dito sa ng detonator and Raven. With that Earth Splitter coming from Fly Solo. Napuno. Lumipad na mag-isa. Grabe naman. Dalawang heroes agad yung napatay sa side ng Lotak dito. Roshan, pwede na makakuha ng detonator. Samich naman, magde-depend lang siya dito sa baba. No problem. Para dito sa side nila Bimbo and Sam H.
Grabe, since 14 minutes yung group up ng Detonator nag-work and super connected yung nila, yung grouping up. Confident sila ngayon no? Tama. Knowing na si Bimbo, meron na siyang Radiance and pabilis yung farm niya. And ayun na nga, may ages pa sila, Lai. So mas lalo sila magiging confident talaga, no? Yeah. Pero ayun na nga, Raging Potato, Rage. Hindi rin nila kayang patayin si Raging Potato dito. Nagre-rage si Bimbo. Nagre-rage si Bimbo. And item checks muna tayo. Pero wait lang, Samage. Kumukuha lang siya ng creeps dyan. Pero ito na nga, items natin. For the side of Lotak, yung Scepter, si Underlord. Food of Defiance, going for a pipe up inside. So si Atas naman ni Raven, Urn of Shadows, going for Dagger. Si Troll, naka-Battle Fury na pala. And also Yasha. Pero he will go straight for the BKB. And si Monkey King naman ni Shuan. Nako, parang na-shutdown yung Monkey King ni Shuan dito, no? Parang nag-choke, no? Medyo. And kahit meron silang right clicker dito, dalawang right clicker yung Lotak, nahihirapan sila since wala ka silang lockdown. Oo, may silence, pero after that, wala nang masyadong follow-up, no? Walang follow-up na stun or if ever man, pero dito kasi sa Detonator, meron silang Black Hole and Earth Splitter combo. Oo, may stamp. May laso pa. Di ba? And I think one of the carries na medyo mataas yung win rate is yung Lifestealer. And alam mo yun, yung kayang-kayang buhatin. Basta may midas ka, kayang-kaya na mabuhay. Ganun. Tama. And ayan naman yung mga deep wards. Talagang pinoprotektahan nila yung jungle dito ng Lotak, no? Di na sila makapagkabit ng deep ward sa kabila sa kabilang side ng mapa. Pinoprotektahan nila yung side ng mapa nila. Dahil nga medyo dihado na sila. 22 minutes pa lang sa ating game, nahihirapan na yung Lotak. Yes, so dun sa super early game, sobrang lamang na lamang yung Lotak, lalo na yung MK. Then starting dun sa sama-sama technique. Naku, si Shuan na-scan. Ayun na nga mga sir! Na-scan si Shuan dito. Naku, delikado pa nga yung Unggoy. Mapapatay pa siya ni Raging Potato. Grabe naman, feel nila yun, no? Oo, no, Detonator. Ang gandang kill nun, mga sir. Magandang kill yun. Monkey King nga, nag-choke na siya dito. Lalo pa na-choke, mga sir. And what a scan coming from Detonator, no? Yung presence of mind, no? So, active na active sila. Oo, Lotak na. Ayan, sa baba. Kukunin pa lang nila yung Tier 1 bottom tower dyan. Pero Detonator, Tier 2 na yung kinukuha nila. So, hindi magandang trade dyan for the side of Lotak. And hindi pa nga nila na-push, because kailangan nilang mag-defend dito sa kanilang high ground. Ito na nga si Benur, Samage, finding the angle with the smoke of deceit. Raging Potato, nasa front lines lang siya. Fortification, pinap na dito ng Lotak. Yes, and Detonator, meron pa sila ditong available na big ultimates, Black Hole and Lasso. Meron pa dyan. Tama, the Tier 3 nga, nabasag na dito. Nako, Samage, nag-aabang lang. Ayan na nga si Ohio. Siya yung nahuli, patay agad yung Underlord. Auto buyback for him. And magre-reset yung team natin. Tignan natin, fly solo with the Earth Splitter, RR. Pwede siyang pumasok dito, nasa yung Black Hole. Hinihintay natin, Raging Potato. Ayan na nga, Earth Splitter, tatama kay Skep. Pero Benur, yan yung ating snowball. Pero yung Black Hole, wala pa rin talaga. Skep with the BKB. Raging Potato, mapapatay dito si Raven. Pero, naku, si Skep, yun lang, na-cancel yung Black Hole ni RR. And si Skep, mapapatay niya pa yata si Fly Solo dito. Pero nabuhay mga sir, Raging Potato naman nasa backlines lang. Dive back for Ohio. Triple kill for Raven. And si Skem, naputol pa yung puno. Ang gandang Tinker Wards via Detonator. And Shuan will fall. No buyback din. So yung napatay dito ng Detonator, walang mga buybacks. And 3 cores pa yun. So, Detonator. And pagkita na-cancel pa yung Black Hole. Oo.
Oo nga, na-cancel, no? Pero ito na nga yung sinasabi natin, Detonator, ang dami nilang ways para makipaglaban dito sa side ng Lotak. Dami nilang initiation, no? Bimbo kayang-kaya mag-frontline. Oo. Grabe naman, mga sir. Bimbo, mga sir, solid. Bakit? Ano ba yung Raven ba yung nasabi ko? Raven ba yung nasabi ko? Raven? Bimbo, mga sir. Sorry. Nalilig ko na tayo, pero Raven, ayan na nga. Snowball dito, tatama doon sa Crips, pero hindi nahahabol yung Lotak dyan. Detonator needed to back off. Pwede pa nilang ma-reset yung laban. Pwede silang kumuha ng mga resources dito sa side ng Lotak. I think medyo mahirap na ito para sa Lotak since napakalaki na ng advantage dito ng Detonator. And with that 16k gold lead, mahirap na i-shutdown yung yung life stealer. Oo, tama. Anong... Hindi ako nag-bet. Wala na tayong ka. Wala na tayong bet. Siyempre, at Lotak nga, tingnan natin kung anong gagawin nila. Unti-unti nang nakukuha ng Detonator dito yung map control. Yes. And I think, kaya pa ng Lotak. Sabi ng Lotak, it's all or nothing. Ito na nga yung laso. Nag-connect pa kay Riven dito, Earth Splitter. Hindi nga na-save. Ayun, na-save ni Riven. Pero mapapatay pa rin si Ohio dito. GG has been called. Detonator. Game number 1. Napakaganda laban, mga sir. Isang mabilis, Lai. 26 minutes. Grabe naman. Na-amaze ako dito sa Detonator Kasi alam mo yun, they waited for Bimbo that farm ng Radiance. After ng Radiance, sunod-sunod na yung wrong move dito ng Lotak and siguro sa drafting din. And I think isa sa mga kailangan i-watch out dito ng both teams is yung life stealer. Tama. Pero hindi pa tapos to, mga sir. Meron pa tayong game number 2. And tingnan natin, Lotak yan Riven and Scam yan. Siyempre, hindi na mapapatalo yan. Pero ito nga, Yoshimoto Detonator, pinatunayan nila na kung lahat kayo, Pinoy, sa isang team, kaya nyong manalo against sa mga may international team na kagaya ng Lotak. Yes. So, tingnan natin, mga sir, game number 2, makabawi ba yung Lotak or Yoshimoto Detonator will secure 2-0 in this lower bracket final. So, magbabalik kami dito sa Lupon WXC. Abangan nyo lahat. Napakainit na laban. We'll be right back.